Kumusta mga ka-anime? Ako nga pala si Belle, ang narrator ng Anime Story TV. Isang paalala muna, ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang at wala ito sa orihinal na kwento ng slam dunk o manga. At ang writer ng kwentong ito ay si Mariel C. Almoroto o tawaging si Henyong Sakuragi. At ang pamagat ng kwentong ito ay Slam Dunk, The Devil Ace of Shohoko na pinagbibidahan ni Hanamichi Sakuragi. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-hit ang notification bell para updated ka sa aking mga uploads araw-araw. Tara, simulan na natin! Hi mga idol, bago tayo magsimula, ito nga pala ang aking backup channel, Anime Story PH, at nandito po ang Legendary King of Slam Dunk Season 2. Kaya pakisuportahan po ito. Maraming salamat. Let's go! Mabalik nga tayo sa nakaraang bahagi kung saan nagbigay itong si Coach Tauka ng imbitasyon doon sa Shohoko para sa kanilang practice game ng reunion. Subalit, nagalit naman itong si Coach Tauka dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik itong si Sendo. Kunwari pa kayo, halatang pinagtatakpan nyo siya palagi sa tuwing nagbubulakbol siya. Sabihin nyo nga, may reverse behavioral development ba si Sendo? Habang patanda ay nag-iisip bata siya. Sabi pa ni Coach Tauka. Sa wakas, nakabalik na rin. Pasensya kung natagalan. Sigaw pa ni Sendo. Samantalang, natigilan si Coach Tauka nang marinig niya ang boses sa kanyang likod. Nang makilala niya iyon, ay muling nanumbalik ang kanyang inis at hinarap ito. Pambihira kang bata ka, kung saan-saan ka nagpupunta. Sermon niya agad sa kakarating lang na si Sendo. Pero si Sendo ay ngumiti lang at napakamot na lang ng ulo. Tumawa ito ng tipid. Haha, pasensya na coach kung nagsisinungaling ako. Pumunta ako sa labas para bilhan kayo ng merienda. Alam ko kasi na pagod na kayo, kaya kahit papano makabawi man lang to. Hehe, sagot ni Sendo kay Coach Tauka. Ang galit na mukha ni Coach Tauka ay dahang-dahang nawala. Ang inis niya kay Sendo kanina ay unti-unting naalis. Napabuga na lang siya ng hangin at nagsalita. Pambihirang bata to, kawalang ganang pagalitan, sabi niya sa kanyang isipan. Oh, mga kasama, merienda oh. Tsaka may inumin na rin dyan. Kumain muna kayo kasi aabutan tayo ng gabi dito. At least, hindi kayo gutom kapag umuwi na. Nakangiting sabi ni Sendo sa kanila. Wow naman, Captain. Salamat. Sabi naman ng first year player ng reunion. Salamat Sendo, sabi din ng iba at nagsikainan na din. Nilapitan ni Kochi si Coach Tauka. Ano coach, galit pa rin ba kayo kay Sendo? Tanong nito kay Coach Tauka. Ano bang tanong yan? Syempre, oo. Inis niyang sagot kay Kochi. Coach Tauka, baka kumakalam na ang tiyan nyo. Masama yan para sa matandang katulad mo. Kumain na po kayo. Aya naman ni Sendo sa kanya. Ngumiti naman si Coach Tauka at sabi, sige, Sendo, salamat. Sagot nito. Samantalang, napangiwi na lang si Kochi at sabi nito, ang rupok mo coach. Samantalang, kinaumagahan ay nakatakda na ang araw ang pag-alis ng Shohoko team para sa gagawing game practice muli sa Reunion High. Ang Shohoko team ay nagtipon na kasama sina Miyagi, Ayako, Haruko at Coach Ansay, maliban kay Hanamichi. Ano ba yan? Wala pa rin ba si Hanamichi? 30 minutes na lang at aalis na tayo. Sabi naman ni Miyagi. Baka naman may ginawa pa si Sakuragi. Hintayin mo na natin. Wika pa ni Haruko sa kanya.
Napabuga na lang ng hangin si Rukawa. Hay, gunggong talaga. Sambit nito sa sarili. Kaya naghintay muna sila bago umalis. Nakakainis talaga tong si Hanamichi. Kung kailan na kailangan niyang kumondisyon sa araw na to, tsaka pa nagbubulakbol. Ano na naman kaya ang ginawa niya sa mga oras na to? Tanong ni Miyagi sa kawalan. Bugs, vlog. Hanamichi, mauna ka na. Sigaw ni Mito sa kanya habang nakipagbakbakan. Pero paano kayo? Sigaw din ni Hanamichi pabalik. Kasabay nun ang pag-iwas niya sa suntok ng isang 2-meter guy at saka niya ito hinidbat ng malakas. Vlog. Nang gawin yun ni Hanamichi ay bumagsak sa lupa ang lalaki habang umuusok ang noo dahil sa ginawang mainit na hidbat ni Hanamichi. Pero marami pa rin kalaban ang nakapalibot sa kanila. Si Hanamichi at ang 4 na ungas laban sa 10 sangganong 3rd year student mula sa ibang eskwelahan. 2 dito ay napatumba na ni Hanamichi, kaya 8 na lang ang natitira. Tiningnan ni Hanamichi ang oras. Nako, 7:30 na. Alas 8 na yung alis namin. Tarangtang sabi nito. Sige na Hanamichi, kami na ang bahala dito. Baka maiwan ka pa sa biyahe. Sabi ulit ni Mito sa kanya. Sigurado ba kayo, Mito? Nag-aalalang tanong ni Hanamichi sa kanila. Ngumisi lang ang 4 na ungas sa kanya. Para kang just now sa sinasabi mong yan, Hanamichi. Yakang-yakan na namin to. Ngumiti si Mito sa kanya. Ang 3 extra naman ay nag-thumbs up lang. Ibig sabihin ay ayos rin sa kanila. O sige, naunang tumakbo si Hanamichi palayo. Pero bago ito tuluyang makalayo ay may pahabol ito. Babawi na lang ako sa inyo mamaya. Basta sumunod kayo ah. Magdi-debut pa sa laro ang henyong ito. Dagdag nito, tsaka tuluyan ang umalis. Basta manlibre ka mamaya. Pahabol din ni Takamiya, tsaka tumakbo paalis na ng tuluyan si Hanamichi. Samantalang sa Shohoku train station, nakatayo na ang lahat ng miyembro sa gilid at nakahanda nang umalis. Ang tren na kanilang hinihintay ay sakto nang napahinto sa kanilang area. Sige po Coach Ansay, mauna na po kayo, sabi ni Miyagi sa kanya at inilalayan niya itong pumasok sa loob ng tren. Paano si Sakuragi, Miyagi? Tanong naman ni Coach Ansay. Hay, bahala na yun Coach, malaki na yun, kaya sumunod na lang siya sa Ryunan, sagot ni Miyagi kay Coach Ansay. Samantalang ang ibang players ay kumpleto nang nakapasok, subalit si Rukawa at Miyagi ay nasa labas pa rin ng tren. Tiningnan ni Rukawa ang likuran niya pero hindi pa rin dumadating si Hanamichi. Gunggong talaga, pasaway, sabi nito. Kaya nga, umagang-umaga sumasakit agad ang ulo ko kay Hanamichi, sabi din ni Miyagi. Mauna na tayo, pwede naman yung sumunod, sabi ni Rukawa sa kanya. Isang hakbang pa lang ang nagawa ni Rukawa nang may sumigaw ng malakas mula sa kanilang likuran. Sadali! At doon, nakita nila si Hanamichi na hingal sa pagtakbo. Sandali! Sigaw muli ni Sakuragi. Nang makarating siya sa harapan ni Rukawa, ay isang malakas na batok ang natanggap niya kay Miyagi. Beh! Ano bang nangyari sa'yo? Gunggong ka. Bakit ngayon ka lang? Sermon ni Miyagi kay Sakuragi. Pasensya na kulot. May nangyari kasing hindi inaasahan, kaya nahuli ako, sagot ni Hanamichi sa kanya. Gunggong talaga. Singit naman ni Rukawa. Rukawa, hilain ko yung dila mo eh, masungit na sabi ni Hanamichi sa kanya. Samantalang bumusina naman ang tren na nasa harapan nila at umandar. Hala! Sabay na sigaw ni Hanamichi at Miyagi. Lagot! Sandali, manong tren! Sasakay pa kami! Sigaw ni Hanamichi at hinabol nilang tatlo ang tren. Mabuti na lang at hindi pa ito tuluyan tumakbo ng mabilis, kaya nagawa pa rin nila makapasok sa loob at pagsara ng pinto. Napasandal na lang silang tatlo sa gilid
Tiningnan ni Miyagi si Hanamichi ng masama. Walang iya ka, talaga Hanamichi. Kamuntikan na tayong maiwan dahil sa'yo. Sigaw pa ni Miyagi. Bakit ako na naman ang pinagdidiskistahan mo dyan, kulot? Maktol pa ni Hanamichi. Bakit? Totoo naman na, kasalanan mo. Singit ulit ni Rukawa. Gusto mo bang ipako kita sa dulo ng tren, Rukawa? Banta ni Hanamichi sa kanya. Samantalang, pagkalipas ng ilang minutong biyahe, ay sa wakas, nakarating na ang Shohoku team sa destinasyon ng Ryunan Division. Sa Ryunan High School, ang ibang staff ng Ryunan Basketball Team ay isinaayos ang mga upuan para sa magiging bench area ng Shohoku team. Linisan nyo ng maigi yan at huwag nyong kalimutan ang upuan na gagamitin ni Coach Ansay. Yung upuan na nababagay sa laki niya at siguraduhin nyo malinis yun. Utos ni Coach Tauka sa mga staff niya. Opo, Coach, sagot nila. Ang line-up ng Ryunan team ay nakahanda na rin. Ang vice captain na si Koshino, Yukosha, Fukuda, Sugadaira at Hikochi. Samantalang si Coach Tauka ay may isang tao ang hinihintay. Pabalik-balik siya sa kanyang kinatatayuan dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin dumadating. Kaya aabangan natin mga idol ang muling tapatan ng Ryunan at Shohoku team. Sino nga kaya ang mananalo sa dalawang team na malalakas? Kaya sabay-sabay natin itong aabangan dito lang sa aking channel. At bago tayo magpaalam, mag-shoutout na muna tayo sa ating mga organic at solid na tagapakinig dito. Shoutout Legendary GS King Zodiac, shoutout Arnold Aklan, shoutout Jetski Cabigas, shoutout Rande Villanueva, shoutout Sitnovi Caronila, shoutout Roger Mark Mundihar, shoutout Gianna Cabigas, shoutout Jimmy Regalario, Jimmy92, shoutout Cloyd Pontilas, shoutout Alex Pilubelo, shoutout Ninyosi Payomo. At see you mga idolo sa next update natin. Maraming salamat. God bless.